لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Mga kapatid naming tagapakinig, mga kapatirang Muslim, ipagpatuloy natin ang ating nasimulang paksa na ito ay patungkol sa Hajj. Natalakay natin sa una ang pagkalihitimo o kaya ang pagkaobligado ng Hajj. Ngayon naman, ang ating tatalakayin ay ang mga kahalagahan o kabutihan ng pagsasagawa ng Hajj. Dahil ika nga ito ang isa sa mga pinakadakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan pinag-iipunan ng lahat ng mga Muslim, no? Dahil kailangan dito yung malaking salapi upang maisakatuparan ang naturang pagsamba, no? Iba't ibang Muslim ang nagmumula sa iba't ibang lugar at gumagastos para isagawa ang naturang pagsamba. Kaya dapat nating pag-aralan kung ano ang mga kahalagahan, kabutihan ng tinatawag na Hajj. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit niya sa kanyang hadith na sinabi niya, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmin waladathu ummuh." No, nang ibig sabihin, sino man ang magsagawa ng Hajj at hindi siya nakapagsalita ng malalaswang salita, pananalita, no? Ito yung kondisyon, o nakapagtalik sa kanyang asawa at hindi nakasuway, hindi siya sumuway sa mga kautusan ng Allah, mga obligado sa Hajj, no? Ano ang kanyang gantimpala? Kayawmin waladathu ummuhu. Ang kanyang pagbabalik, no, sa kanyang pinanggalingang lugar ay tulad ng pagkaanak sa kanya ng kanyang magulang. So ibig sabihin, para siyang bagong sanggol, mga kapatid, na wala siyang kasalanan. Dahil ito, binubura ang lahat ng kasalanan ng isang taong nagsasagawa ng Hajj kung ang kanyang Hajj ay katanggap-tanggap. Ang kondisyon, dapat hindi siya magsalita ng mga pananalitang malalaswa at hindi siya sumuway sa mga ginagawa sa Hajj, no? Dahil ang layunin niya sa kanyang ginagawang pagsamba para mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at may kasakatapuran o kaya may isagawa itong tinatawag na Hajj. May ang ginagawang pag-Hajj, no? Dahil ito ang panglimang haligi ng Islam. So sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Hajjul mabrur laysa lahu jaza illa al-jannah." No, isa ito sa mga kabutihan ng Hajj na sinabi niya, ang katanggap-tanggap na Hajj ay walang gantimpala maliban ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't pagbutihin po natin ang pagsasagawa natin ng Hajj para maging katanggap-tanggap, no, ang ating pagsasagawa ng naturang pagsamba at tayo ay mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga kabutihan din ng Hajj, sa araw ng Hajj, yan ay nabanggit sa ibang hadith na sa Yawmu Arafah, araw ng Arafah, dito maraming pinapalaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga alipin mula sa impyerno, no? So isa ito sa kadakilaan ng mga araw ng Hajj kung saan dumadami yung mga pinapalaya ng Allah sa impyernong apoy dahil sa kanyang habag at sa kadakilaan ng mga araw ng Hajj. At isa rin to sa mga araw kung kaya't sinabi ng Propeta Muhammad sa kanyang hadith, no, na afdalul ayyam, kumbaga yung pinakamainam na mga araw sa Islam ay yung araw ng nahar. Nang ibig sabihin ng nahar, yung araw kung saan ang mga hujjaj nagsasagawa ng Hajj ay nagkakatay, no, para sa kanilang Hajj. So mga patunay lamang ito, mga kapatid, na ang Hajj ay napakadakilang pagsamba at ang kanyang mga araw ay napakadakila sa mga ibang araw, no? So manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na makumpleto natin, no, at malaman natin, maunawaan natin kung ano yung mga
kahalagahan at kabutihan ng Hajj, nang sa ganon ay maisakatuparan natin ang pagsambang ito ng matiwasay at payapa at makamtan natin ang habag at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin ang ating pagsamba. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.